Muli ay isang mapagpalang umaga po, gabi pala sa ating lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. So, magandang gabi po muli. At salamat po sa Panginoon na tayo ay binigyan muli niya ng pribilehyo upang mag-aral muli ng kanya pong salita. So, ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral ng kanya pong banal na kasulatan at nawa po ay inyo pong matamang pakinggan at subaybayan yung pong ating pag-aaralan dahil ito po yung mahalaga upang malaman natin yung mga katotohanan na itinuturo po ng Biblia, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. So ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral ng ating pong pinamagatan ay brightness of thy rising. So brightness of thy rising. So akin po munang babasahin yung ating text na pag-aaralan sa Isaiah chapter 60 verse 30. Sabi po ng talata, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Sa English po ay nandito po yung malinaw, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Yun po yung sinabi, to the brightness of thy rising. Tayo po muna yung manalangin, mga minamahal naming taga-subaybay, tagapakinig. So tayo po pumikit. Aming Diyos na mapagpala, muli ay magandang gabi po. Salamat po sa inyo pong biyaya sa aming buhay, na kayo po, O Diyos, ay nagpala muli ng buhay ngayong araw. Salamat po sa nagdaang umaga, na kayo po ay nanatiling tapat sa amin, kayo po ay nananatiling mabuti sa amin, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay pagpalain niyo po nawa sila at gamitin itong kasangkapan upang makakilala po sa inyo, Panginoong Jesus. Nawa po, Panginoon, ay sila po ay manampalataya at lumapit sa inyo, Panginoong Hesus, bilang tanging Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Nawa, ang aming pag-uusapan ay maging daan upang ang mga katotohanan na dapat malaman ng bawat makikinig ay makaabot sa kanilang puso at isipan. Ako po na inyong abalingkod, bigyan niyo po ng karunungan patuloy sa pagpapahayag ng inyong pong madalang kasulatan. Purihin po kayo. Ang lahat po ito aming po sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So magandang gabi po, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. So ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral ng Biblia. At ang ating pong pag-aaralan ay brightness of thy rising. So maganda po yun. So ang ating pag-aaralan po yung sino ba itong brightness of thy rising na tinutukoy dito. Ang sabi po ng talata, kung ating pong babasahin sa verse 1, ito po ay tumutukoy sa iglesia, sa church. Ano po? Ang sabi po, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So, yung po palang biyaya na yung church, sabi po diyan sa verse 3, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to thy brightness of thy rising. So, ang ating pong tatalaan, bagaman church po ang tinutukoy dito, na ito pong church, sa time po ng millennial, ay siya po ay nag-boom dahil po ng rising, brightness of thy glory. Yung pong brightness of thy glory, yun po yung ating pag-aaralan. So, ang ating pong, sabi nga dito, and the Gentiles shall come. Yung mga Hudyo, yung mga Hintil, ay nagsilapit doon sa iglesia. At yun po yung mga ligtas, yun po yung mga mananampalataya ng Diyos na mga nasa Jerusalem. Yun po yun. Sabi po diyan, and the Gentiles shall come to thy light. Yung po yung naghahari na po dito ang Panginoong Jesus. Ano po?
Ang sayo po, sayo po diyan, and kings to the brightness of thy rising. So, sabi po ng Isaiah 49, akala mong sisingit are, sabi po dito, sa verse, akala mong babasahin, 6. Oo, ano yung sinabi? Totoong magaan ang bagay na ikaw ay maging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob. Ano? So po ang tinutukoy na po dito is the Lord Jesus Christ. Ano na siya po ang, kumbaga po yung magbabangon sa anak ni Jacob. Ito po yung Israel. Ano? So ang sabi po, oo, kaniyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay maging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Yun po, sabi, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil. Bagaman ang address po dito ay sa church, sa iglesia, sa Jacob, sa Israel, but meron pong maliligtas doon sa mga hintil because of the Lord Jesus Christ. He is the brightness of siya po yung brightness of thy rising na tinutukoy dito. Ang sabi po diyan sa verse 7, ay tuloy po natin, at isauli ang iningatan ng Israel. Ano? Ang sabi po diyan, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil. Ano, biyaya po at tayo po ay nakabiyaya ng kaligtasan because of the Lord Jesus Christ. Ano? At ang ating nga pong pag-aaralan, yung righteous, sabi nga po, brightness of thy rising. Yung kanyang muling, bagaman negative yung rising, bagaman parang paglaban yung rising, but ang akin po mamaya ating pong tatalakayin yan. Ano? So, sabi po dito, ganito ang sabi ng Panginoon sa verse 7 ng chapter 49, verse 7. Nang manunubos ng Israel na kanyang banal doon sa hinamak ng mga tao, doon sa kanya na kinayayamutan ng bansa, tunay naman nga ang Panginoong Jesus po, maraming tao ay hinahamak po ang Panginoong Jesus. Ano, lalo na po ang mga iglesia ni Kristo na tinutukoy na ang Panginoong Jesus ay hindi Diyos. Ano? At sa lahat ng relihiyon, halos, hinahamak po ang kadyusan ng Panginoong Jesus. Ano? But in the end, the Lord Jesus Christ is reign, maghahari. Kaya nakakaawa yung mga relihiyon na hindi po naniniwala ng Panginoong Jesus ay hari talaga. Kaya sabi ko po, ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel na kanyang banal doon sa hinahamak ng mga tao. Kaya nga, dahil kung ang Panginoon Jesus ay tinarato nilang Diyos, hindi na siya ipapako sa krus ng Kalbaryo. But siya po ay talagang hinamak, dinuraan, hinaplit, tinurunahan ng tinik, lahat ng kadustaan ay ginawa po sa kanya. But sabi po dito, doon sa sabi po, hinamak ng mga tao doon sa kinayayamutan ng bansa, sa lingkod ng mga pinuno, ang mga hari at ang mga pangulo ay mga kakakita at magsisibangon at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel na siyang pumili sa inyo. Ito pong banal ng Israel, ito po yung tinutukoy is the Lord Jesus Christ. Kaya biyaya po yung naniniwala sa Panginoong Jesus. Balang araw siya po ay maghahari. At malapit na po yung mangyari, mga minamahal. So, kaya, who is this? Sino itong tinutukoy na brightness of the rising is the Lord Jesus Christ. But hindi pa ngayon, but banda-bandera yan po. Siya po yung, kumbaga po ay, lalabas, kumbaga po ay siya po yung maghahari, bagaman hindi pa po ngayon. Doon po sa ang usapan po kasi dito, yung millennial kingdom, yung paghahari ng Panginoong Jesus.
So, yun po yung ating pag-aaralan ngayon. At ang number 1 na ating pong pag-aaralan, ang sabi po diyan, yung rising, bagaman parang negative, yung rising, ang sabi po, paglaban sa isang, kumbaga ay, ginawa kong reign, paghahari na lang. So, bagaman nandun pa rin yung essence, yung esensya ng ating pag-uusapan, brightness of thy rising, yung muling pag-ulpot ng Panginoong Jesus, or kumbaga ay pag-ultaw, paghahari. So, sabi po diyan, sa verse 1 ng 60, verse 1 to 4, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. So, ito po ay sa time ng Millennial Kingdom na ang church talaga po at ang New Jerusalem ay bababa. And sabi mo nga po, sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. Yung tinutukoy na liwanag po din yung dumating is the Lord Jesus Christ. Siya po yung brightness. Siya po yung liwanag. Kaya sabi po diyan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Take note. At ang kaluwalhatian ng Panginoon dun sa church, bagaman may biyaya po Diyos sa pag-reign, yung pagkahari po niya, kaya ang sabi po, dahil ang Israel po ngayon, nasa time po ng backsliding period, mga minamahal, kaya sila hindi pa naniniwala na ang Panginoong Jesus talaga, hindi pa lahat, bagaman may mga Hudyo nang naniniwala na ang Panginoong Jesus, He is the Messiah, bagaman hindi pa po ngayon lahat. But dahil marami pa pong dadaan diyan, but yung doon sa reigning, sa Millennial Kingdom, doon po talaga ang paghahari ng Panginoon ay mangyayari na talaga ng lubusan. Sa mga, kumbaga po ay inelect niya. Sa Gentiles at sa Jewish, magkakasama na po yun. Ano po pong sabi ng talata? Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So, ito po yung church, yung kumbaga po ay yung Jerusalem. Ano pang sabi? Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa. So, take note, ang sabi po, at nang salimuot na dilim ang mga bayan. Siguro ito po yung nangyayari sa Millennial Kingdom, yun pong tribulation period. Ito po malamang siguro po yun. Yung sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo. Ayun pong kumbaga po ay yung pong sa iglesia. Ano pong sabi? Sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Yan. So, yung iglesia, kaya nga sabi po dito ng talata sa verse 5, kung magkagayon ikaw ay makakakita at verse 4, imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay magpipisan, sila'y magsisiparoon sa iyo, ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Ibig sabihin po, ito po yung mga Gentiles, napupunta po, kumbaga po ay sa Millennial Kingdom, magkakasama-sama po doon sa Millennial Kingdom sa muling paghahari po ng Panginoong Hesukristo. So, ating pong puntos number 1, Christ's brightness will reign and manifest it to the church. Makikita po ito sa church. Yung paghahari po ng Panginoong Jesus, yung muling paghahari po ng Panginoong Jesus, dahil po sa ngayon, bagaman po siya nasa langit, meron pong tinatawag na Millennial Kingdom. Ito po yung paghahari ng Panginoong Jesus sa kanya pong mga tinubos. Yung po yung millennial, yung paghahari, yung 1,000 years
reign of Christ, mga minamahal. So, may nangyayari po doon sa 1,000 years reign of Christ, meron po din nangyayari doon sa baba. Ano? So, twofold po yan, yung nangyayari sa taas at nangyayari po sa baba. Habang naghahari po ang Panginoon sa 1,000 years, may nangyayari din po doon sa baba. At sabi po dito ng talata, verse, tuloy po natin, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. So, ibig sabihin, talagang ang Israel po, our church po, ay i-recognize na po ng mga bansa as nation talaga. At church, mga minamahal. At magsisilapit po sila doon at maglilingkod doon sa yung brightness of thy rising. Yung hari talaga, yung naghahari. So, Christ's brightness will reign and manifest it to the church. Makikita po ito sa iglesia na ang Panginoong Hesus ay maghahari. Kaya nga sabi po ng talata diyan, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. So, ang liwanag po na tinutukoy dito is the Lord Jesus Christ. Yung pong paghahari ng Panginoong Hesukristo. Mga minamahal naming taga-subaybay. Kaya sabi po diyan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So, yun po yung sinasabi ng talata. Ano pa sabi sa verse 2? Sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. So, yung kanyang brightness of the rising or yung kanyang kaluwalhatian, sabi po ay makikita sa iyo. Ano? So, kaya mga minamahal, yung tinutukoy po ditong brightness of thy rising is the Lord Jesus Christ. Ano? At nagmanifest po yung kanya pong pagpapakita ng kanya pong paghahari. Siyempre, doon sa kanya pong paghaharian. Ito po yung church, mga minamahal. So, kaya makikita po yun yung brightness and rain manifest to the church. Mga minamahal naming taga-subaybay, taga-pakinig. Yun po yung sabi ng talata. Makikita po yung paghahari ng Panginoong Hesus doon mismo sa kanyang paghaharian. And it is the church. Ano? Ito po yung kanya pong paghaharian sa millennial kingdom sa 1,000 years reign of Christ. Ano? So, yan po yung sabi. At apa po sabi dyan, balik po tayo doon sa Isaiah 49 verse 6. Oo, kaniyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay magiging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. So, ang tinutukoy po diyan talaga, ilaw sa mga hintil is the Lord Jesus Christ. No? Sabi po diyan, I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. So, yun po yung tinutukoy is the Lord Jesus Christ po yun. Yung pong tinutukoy dyan. Yung kaligtasan na tinutukoy ay nasa Panginoon Jesus. Yun po yun. Ano pa sabi sa verse 7? Ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel. Take note. Ito po yung sabi, thus saith the Lord in the acceptable time. Verse 7. Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel. Ano? Sino po ba yung Redeemer of the Israel? It's the Lord Jesus Christ. Ano? Kaya ngayon, bagaman ngayon ay nasa backsliding period ng Israel, but banda-banda riyan po, sila po ay muling babalik sa Panginoong Jesus. Ano? As her Redeemer and Savior. Ano? Kaya ang sabi po ng talata,
doon sa hinahamak ng mga tao. Yan. Alam mo, kahit po yung mga Jewish po ngayon ay hindi po naniniwala sa Panginoong Jesus bilang siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang akala po kasi ng Jewish na ang Panginoong Jesus po ay ang Messiah ay lalabas at tama naman na lumabas ang Messiah sa lineage ni David. Pareho po silang nasa lineage ni David, si Maria at si Jose. So ang akala po kasi ng Israelites na ang Messiah or ang tagapagligtas, ang Redeemer ay lalabas doon sa mayamang angkan, ng minamahal. Doon sa kumbaga po ay mayaman, ay ang Panginoong Jesus ay kilala nila ang ina, si Maria at si Jose. Ayan na may kalpentero laang, kaya hindi sila maniwala. Kaya ang nangyari dito, hanggang ngayon, marami pong tao hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Kinukutya-kutya. Kaya sabi po ng talata, doon sa inahamak ng mga tao. Yan po yung totoo. Hanggang ngayon po, maraming tao ay hinahamak pa rin ng Panginoong Jesus. But, delikado po, dahil balang banda-banda riyan po, sa kanya pong muling pagbabalik, siya po ang maghahari. Siya po yung muling maghahari. Kaya sabi po ng talata, na kanyang banal, doon sa inahamak ng mga tao, doon sa kinayayamutan ng mga bansa. So maraming tao po talaga, lalong-lalo na po ang Muslim country ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Yan po. Kaya maraming mga bansa ang hindi naniniwala sa Panginoong Jesus as God. But in reality, sa katotohanan, mga minamahal, the Lord Jesus Christ is our Savior and God. And Redeemer. Kaya sabi po ng talata, ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel na hinahamak ng mga na kanyang banal doon sa mga hinahamak ng mga tao, doon sa kinayayamutan ng mga bansa. Maraming tao yamot na yamot talaga sa Panginoong Jesus at hindi talaga sila maniwala. Kaya marami silang ginudiyos. Ano pong sabi? Nasaan na? Kinayayamutan ng mga bansa sa lingkod ng mga pinuno. Ang mga hari at ang mga pangulo ay magkakakita at magsisibangon at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel na siyang pumili sa inyo. At balang araw po, yun po ay mangyayari pagka nakita nila yung second coming of the Lord Jesus Christ at yung nakita nila yung paghahari ng Panginoon Jesus, sila na po ang maglilingkod. Hari man yan o nasa anumang kalagayan yan, yun po yung sabi ng talata. Ang sabi po ng talata, ang mga hari at ang mga pangulo ay mga kakakita at magsisibangon at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel. Tinutukoy po ditong banal ng Israel is the Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung Christ's brightness will reign and manifest it to the church. So yung brightness of the rising na tinutukoy, ito po yung sa paghahari ng Panginoong Jesus. At balang araw lahat ng tuhod, lahat ng tuhod ay luluhod, mga minamahal. Even si Satanas, Kaya yun po yung katotohanan, brightness of the rising, the Lord Jesus Christ ay muling maghahari sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Number 2, ang sabi po dito sa verse 49, again, ang sabi po dyan, at ngayon sinabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging kaniyang lingkod, upang dalhin uli ang Jacob sa kanya. Take note, ang Panginoong Jesus pa rin po ito na tinutukoy. At ang Israel ay mapisan sa kanya, sapagkat ako'y marangal
sa mga mata ng Panginoon. Wala pong ibang marangal sa harap ng Panginoong Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya siya po ang magdadala ng Israel. Siya po ang magre-reign sa Israel. Yun po yung sinasabing New Jerusalem. Pag siya naghari, bababa po sa Revelation chapter 21. At siya po yung maghahari doon. So number 2 po nating puntos, Christ's brightness reign and made the church arise. Yung una, nagmanifest sa church, at pandalawa, yung brightness ng Panginoong Hesus at yung paghahari ng Panginoong Hesus ay ang ginawa sa iglesia ay itinaas ang iglesia, ay yung church. Yung church arise. Sabi po ng talata, at ngayon sinabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging kaniyang lingkod, upang dalhin uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay mapisan sa kanya, sapagkat ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon at ang aking Diyos ay magiging aking kalakasan. Ang sabi po diyan ng talata, upang muling dalhin. Kaya ang Israel po ngayon, mahirap pagka Panginoon Jesus ang usapan. But in banda-banda rin yan po, pag ang Panginoon Jesus pinaghari, siya po ang magdadala. At hindi lamang to tinutukoy po dito yung pure Jewish, New Jerusalem. Lahat po ng mananampalataya ng Diyos, Hudyo ka man, Hintil ka man, nasaan ka mang lahi, ano man ang iyong kinabibilangang bansa o lahi, kapag nananampalataya sa Panginoong Hesus, kasama ka po dito sa paghahari ng Panginoong Hesus. Ikaw yung church, na paghaharian ng Panginoong Hesus sa millennial kingdom, sa kanya pong paghahari. At yun po yung muling mangyayari, yung brightness of the rising, yung kanyang muling paghahari, yung paghahari. Ang sabi po ng talata pa, atin pong ituloy, hanggang 8 po yun, verse 6, oo, kaniyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay maging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob. Yung una, ang sabi po ay muling, sabi po diyan sa verse 6, upang dalhin uli ang Jacob. The Lord Jesus Christ po tinutukoy dito. Yung verse 6 naman, ang sabi, ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon. Kaya the Lord Jesus Christ talaga ang magbabangon ng church. At doon sa kanya pong paghahari, muli siya pong maghahari at paghaharian po nila yung Israel. At spiritually, kapag bagaman hindi ka Hudyo, hintil ka, physical, but if you believe in the Lord Jesus Christ as your Savior, as your God, kabilang ka po doon sa tinutukoy na Israelites, spiritual, na kalalagayan, ikaw ay Israel, anak ka ni Jacob sa spiritual, spiritual na kalalagayan, ikaw ay anak ni Jacob, bagaman ikaw ay hintil, but spiritually, ikaw ay anak ni Jacob. Yun po, hindi ibig sabihin ikaw ay Israel ay lihitimo ka na ngang sinasabi doon. But yung usapan po dito ay spiritual. Kumbaga po ay yung pag ikaw ay hindi mananampalataya ng Diyos, kahit ikaw ay Hudyo, literal na Hudyo, but if you not believe in the Lord Jesus Christ, hindi ka Hudyo, spiritual. But if you are hintil, if you are hintil, kapag ikaw ay hintil o hindi ka kabilang sa bayang Israel, mga minamahal, if you believe in the Lord Jesus Christ, ikaw, ay kabilang sa lahi ni Abraham. Spiritual na usapan. Kaya sabi po diyan, oo,
kanyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at sa uli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Kaya biyaya po sa atin na meron pong binigay ang Diyos upang tayo po ay maligtas, makasama sa bayang Israel is the Lord Jesus Christ. And if you believe in the Lord Jesus Christ, ikaw po ay makakasama niya sa kanya pong muling paghahari, yung brightness of thy rising, mga minamahal. Kaya ang sabi po diyan, verse 7, ganitong sabi ng Panginoon, nang manunubos ng Israel na kanyang banal, doon sa hinahamak ng mga tao, doon sa kaniyayamutan ng bansa, sa lingkod ng mga pinuno, ang mga hari at mga pangulo ay mga kakakita at magsisibangon at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat at banal ng Israel na siyang pumili sa inyo. Na siyang pumili sa inyo. Christ's brightness reign and made the church arise. Ano? So, muling uusbong. Ano? Kaya, alam niyo mga minamahal, dahil biyaya po sa atin na meron tayong Kristo sa buhay. Balang araw po, rarapture, at pag nag-rapture, magkakagulo po dito sa daigdig. At alam niyo po ang mangyayari dito sa daigdig, ito po'y pamumunuan ng Antichrist, mga minamahal. 7 years tribulation na mangyayari po, yung 7 years po na mangyayari po yon. At pagkatapos po noon ay tataka ng 666. At ang mga ngaral lamang po doon, yung 144,000, wala na po yung church. Dahil yung church ay na-rapture na. At pagkatapos po noon, yung 7 years tribulation, ang mangyayari po ay Battle of Armageddon. So pagkatapos po ng Battle of Armageddon, mangyayari po ay ilalagay po si Satanas sa bottomless pit. Tapos maghahari po ang Panginoon, 1,000 years reign of Christ, kung ako hindi po nagkakamali. Tapos nasa bottomless pit si Satanas, pakakawalan po muli siya at magkakaroon po ng Gog and Magog po, hukbo ng Diyos at hukbo ni Satanas. Pero hindi pa po yung nangyayari. Ang ating pong dinidiscuss ay yung pong millennial kingdom, yung pong paghahari ng Panginoong Jesus, yung brightness of the rising. At mangyayari po yon, malapit na po. So, Christ's brightness reign and made the church arise. So, si Kristo po talaga, mga minamahal, ang magtataas ng iglesia. Pagdating ng panahong yun. At number 3, sa verse 19 ng chapter 60, ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag, sapagkat ang araw hindi na iyong magiging liwanag sa araw o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. Number 3, Christ's brightness reign in millennial. Yan nga po, sabi nga po, si Kristo po ang maghahari sa millennial. Sa Revelation chapter 21, verse 23, alam mo kung babasahin. Yung sabi po dito, no talata, verse 23, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. So, Christ's brightness
reign in millennial. Si Kristo ang naghahari doon sa millennial, and His brightness, sabi po doon, yun yung liwanag. So, anong tinding liwanag ng Panginoong Hesus? Ng Diyos. Dahil, sabi ng talata, sabi po dito sa verse 19, ang lamang huling babasahin, ang araw hindi na magiging iyong liwanag, sa araw o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag. So, ang tinutukoy po ditong walang hanggang liwanag is the Lord Jesus Christ. So, kaya sabi po ng verse 23 ng chapter 21 ng Revelation, ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa Kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. So, yun po pala ang tinutukoy na brightness of the rising, and ang paghahari ng Panginoong Hesus, at siya rin po yung ilaw doon, at siya po yung naghahari. Kaya biyaya po, mamaya atin po kaya biyaya po na si Kristo po ang naghahari. At try imagine po, wala ng araw, wala ng buwan, wala tayong pangailangan. Ang liwanag doon ay mismo ay ang Diyos. Kaya ang mangyayari sa atin, pag ang Panginoong Hesus na maghahari, kinakailangan pong glorified body po tayo. Dahil hindi po maaari na yun pong ating katawang luma ay makaharap sa Diyos na banal. Dahil mamamatay po tayo. Kailangan po tayong i-glorified para tayo makaharap sa Diyos. Kaya sabi po diyan, nasa na po, sa verse 20 ng 60, Isaiah, verse 20, ang iyong araw ay hindi nalulubog, o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag. Sabi po diyan, thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself. For the Lord shall be thine everlasting light. Everlasting light. So, kaya, biyaya na ang Panginoong Hesus po naghahari. Siya po ang naghahari. Yung tinutukoy po ditong the Lord is the Lord Jesus Christ. At siya po yung maghahari. Sa millennial. So, kaya nga sabi, Christ's brightness reign in millennial. Yung kanyang kaliwanagan, yung kanyang liwanag ang maghahari at tatanglaw sa bawat mga mananampalataya niya. Kaya doon po sa New Jerusalem na bababa, si Kristo pala po ang ilaw, His brightness. Siya pala po yung tanglaw. Kaya biyaya po yan ng Diyos. Ano pang sabi? Sa verse, nabasa na natin, verse 20. Ang iyong araw ay hindi nalulubog, o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Kaya biyaya po ng Diyos. Pag ang Panginoon ang naghahari, napakagandang paghahari, wala ng korupsyon. So, number 4, Christ's brightness will reign, and there is no misery. So, sa muling paghahari ng Panginoong Hesus, mga minamahal, sa muling paghahari ng Panginoong Hesus, wala na pong hirap at sakit. Doon po sa 1,000 years reign of Christ. Kaya sabi po niya, dito po sa mundo, ang hirap. Napakahirap. Ang daming sakit, ang daming hirap, ang daming saligimsim na dumarating sa ating mga buhay. But, kapag ang Panginoong Hesus po ang naghari, at malapit na po yun, sa tamang panahon, wala na pong misery or pagdurusa o kahirapan. Kaya nga sabi po ng talata sa verse 18, sabi po dyan,
Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawakasan o kagibaan sa loob ng iyong hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta na kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan ay kapurihan. Take note, wala na pong, sabi po ng talata, wala nang karahasan, wala nang maririnig sa iyong lupain na ni ang kawakasan o kagibaan, wala na sa loob ng iyong mga lupain, hangganan. Sa verse 20, sabi din dito po, at ang mga sa mga huling phrases po, at ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Ano? Kaya kapag ang Panginoon Jesus po naghari, the brightness, yung kaluwalhatian ng kanyang paghahari, na muling paghahari, ay wala na pong misery, wala na pong problema, wala na pong pagtangis, ano? Puro na lamang kagalakan sa presensya ng Diyos. Kaya ang sarap po pagka Panginoon na po naghari sa 1,000 taon ng kanya pong paghahari. Ano? Kaya ang sabi po niya ng Revelation chapter 4, hindi po nagkakamali, chapter 21 verse 4, sabi po, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pamanambitan o ng hirap paman. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya salamat sa Diyos, may pangako pong Panginoong Jesus ng ganitong mga katotohanan na kapag siya po, mga minamahal, ay naghari, ito po yung sinasabi, Christ's brightness will reign, and there is no misery. Christ's brightness of the rising, sa muling paghahari niya, yung kaluwalhatian ng kanyang muling paghahari, wala na pong karamdaman, wala na pong paghihirap, wala na pong kapighatian. Kaya sabi po ng talata sabi po sa Revelation, Isaiah 60 verse 20, at ang mga karawan ng iyong pagtitiis o pagtangis ay matatapos. Take note, ang kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Kaya sabi po dito, sa verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya salamat po sa Diyos, ito po'y totoo. Ito pong kanya pong sinasabing ito'y totoo. Ano pang sabi nga doon sa pahuli? Sa verse sa Isaiah 18, Isaiah 40 verse 18, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawakasan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan. Tatawagin mo ang iyong mga kuta na kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na, sabi po, kapurihan. Kaya salamat po sa Diyos na tayo po ay biniyayaan ng Diyos upang makakilala sa Kanya. At balang araw po, siya po muling maghahari. Yun po yung biyaya. Wala na pong sakit, wala na pong hirap. There is no misery when Christ reigned, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos na meron po pangako ang Biblia ganito. May pangako po ang Biblia na ang Panginoong Jesus ay muling maghahari. At number 5,
Christ's brightness will reign in His majesty. Yung kanya pong karilagan. Yung kanya pong, nasabi po dito, na aking binasa, sa verse 3 ng Isaiah chapter 60, verse 1 to 3. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ano kaya biyaya na ang Panginoong Hesus po ay meron sa diyang church na kanya pong paghaharian. At magpasalamat ka kung ikaw ay isa doon sa kanya pong paghaharian sa muli niyang pagbabalik. Ano pa sabi? Verse 3. Verse 2, bandang pahuli. At ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Verse 3, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Kaya salamat po sa Diyos, His majesty, His, sabi po dito, splendor, greatness, dignity, mobility, kamaharlikahan, karangalan, makikita ng mga tao doon sa paghahari ng Panginoong Hesus sa Millennial Kingdom. Kaya salamat po sa Diyos na siya po ay muling maghahari sa kanya po iglesia. Kaya biyaya po ng Diyos na tayo po may pinangakuan ng Diyos na siya po ay muling maghahari. Brightness of thy rising. Yung kanyang kaluwalhatian ng muli niyang paghahari, muling paghahari niya. Sa kanya pong church, sa kanya pong piniling mga tao. At mangyayari po yan sa loob ng 1,000 years reign of Christ, siya po yung maghahari sa Millennial Kingdom. At makikita po yun ng lahat. Kaya biyaya po sa atin. At ang panawagan po ngayon, kung ang Panginoon ay maghahari, balang araw, sa atin po na pag-aralan, ang panawagan po ng Diyos, magsisi at manampalataya sa Panginoon bilang tanging ng tagapagligtas. Kaya yun po yung panawagan ng Diyos. Kaya po tayo po ay nag-aaral ng salita po ng Diyos upang malaman po natin yung mga katotohanan na sinasabi ng Biblia. Kaya mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig, nawa ay naunawaan po ninyo yung mga katotohanan na atin pong napag-aralan. Dahil ito po ay makakatulong sa atin upang malaman po natin yung katotohanan at upang malaman po natin yung pinaalam ng Diyos sa atin at upang tayo po yung magsisi ng kasalanan, lumapit sa Diyos, manampalataya doon sa bugtong na anak niya na balang araw ay muling maghahari sa kanya pong muling pagbabalik. Kaya salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pakikinig. Nawa ay pinagpala po kayo ng Panginoon sa salita po na nahasik ngayong gabi at na may natutunan po sa salitang nahasik ngayong gabi. Na balang araw, sa muling pagbabalik ng Panginoon Hesus, sa muling paghahari niya, makikita po natin yung kanyang kadakilaan. Po? So tayo po yung manalangin muna. Tayo po pumikit, aming Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo pong pagtatapat. Salamat po sa inyo pong kabutihan. Pagpalain niyo po naman bawat nakapakinig, kayo na po ang nangusap sa kanilang puso at isipan. Hindi ko po kayang baguhin ng tao, kayo po lamang pa ng Diyos ang kayang magbago. Kaya pagpalain niyo po nawa sila, at nawa po pa ng Diyos ay sila po ay naway magsisi at lumapit sa inyo po ay nasus bilang tayong tagapagligtas. Pagpalain niyo po nawa kami ngayong gabi at ingatan niyo po kami sa ipang mahina. Ang lahat po nito aming po sabot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig bukas po uli. Meron po ulit tayong online Bible study. God bless po.